Yan. Hello mga kapets, welcome back ulit sa aking channel. Ayan, kung napapansin nyo medyo pawis pa tayo. Ayan, kakarating ko lang galing trabaho, din nagpalit lang ako ng shirt kasi medyo pawis-pawis tayo galing sa labas. Ayan. Ayan, traffic kanina sa daan kaya medyo naipit tayo sa traffic. So, ayun na nga, hindi ko na patatagalin pa. Ngayong araw na to maglilinis ako ng tank. So, aayusin ko yung aking breeding tank ng aking mga isda. So, sana kayanin ko, konting oras na lang to. Kasi kailangan mga alas 10 makapagpahinga na ako. So, alas 9 na yan, time check, nasa 9:06 na yan, 9:06. So inaayos ko yung aking tab. Nagpupuno lang ako ng tubig para sa aking pang water change dun sa stock water ko. And lilinisin natin yan, yung aking breeding tank ng, lalo na yung mga mollies kasi medyo sobrang crowded na yung kanilang space kaya hindi ko na maipapakita pa. Tinanggal ko na yung mga aqua plants. Sobrang dami na ng aqua plants at yung build up ng algae sa glass. Medyo makapal na rin kaya kailangan ko nang ayusin. So, ayan, tara. And yun nga mga kapets, nandito na ako sa terrace. Yan, nandito kasi nakalocate yung aking mga aquarium, yung mga breeding tank ko. So, sobrang dumi na. Ayan. Ayan mga kapets, yan. Sobrang dumi na, grabe yung build up. Yan, kailangan natin linisin yan. So yun nga, yan yung mga lilinisin natin mga kapets. Ayusin natin yan. And kung mapapansin nyo yan, sobrang kapal na nung mga aqua plants. Yung guppy grass natin sobrang kapal na rin. Mas makapal yung nandito sa kabila pero natanggal ko na yan. Naalis ko na. So may natitira na lang dito ang aqua plant na nakapat. And yung ating sponge filter sobrang dumi na rin mga kapets. Ayan. And yun na nga mga kapets. Ito, umpisa na natin para matapos kagad natin kasi gumagabi na rin. Medyo late na tayo. Galing pa tayo ng trabaho at kailangan matapos natin to para within bukas makita na natin at nakapag-cycle na yung tubig at nahigop na ng filter yung mga dumi para makita na natin yung resulta agad. Maganda kasi sa pagbungad ng umaga makita mo crystal clear na yung tubig. So i-update ko kayo dyan mga kapatid. Tara, umpisa na natin. Ayan mga kapets, yung ating mga balloon mollies. Yan, assorted na yan. Meron ako ditong cheetah, 24K, sunset. Yan, meron din ako ditong black na balloon molly. Mga balloon mollies po ito mga kapets. Yan, meron din dyan yun, yung black na lyre tail yan, dalawa. Pares na lang yan natitira. Yung iba kasi nai-out ko na, tsaka yung iba rin itong mga cheetah natin na 24K, nai-out na natin. Lalo itong mga sunset yan, mabenta sa akin yan yung mga sunset. Ito, yan, mga breeder ko na lang yung naiwan yung pararamihin natin. Ginawa ko na lang pala itong community mga kapets. Pinaghalo-halo ko na yung mga strain dyan. Kapag nag-out ako, pinipili ko na lang kung ano yung maganda. So, binibigay lang naman natin yung mura yan sa mga kapatid natin na mga fish keeper, tsaka yung mga nag-uumpisa pa lang sa hobby, yan. Binibigay lang natin ng mura yan. So, ayan. And dito nga meron pa ako dito mga mollies na nakahiwalay, yan. Nilagyan ko lang yun ng mga mollies, yung medyo ano to mga kalko, yung mga long body na lumabas. Nilagay ko dyan para may kakain lang sa mga just in case na mag-lay ng eggs yung mga mosquitoes dyan, may kakain sa mga larvae nila. And ganun din dito, meron din dyan. So merong isda dyan sa loob para mag-maintain din at magtanggal ng mga kung sakali magkaroon ng mga insekto o yung mga larvae ng mosquito nga. Dahil alam naman natin na delikado yan yung mga mosquito. Kaya kailangan may pupuksa sa kanila o may kakain. Hindi natin pwedeng iwanan nakatiwang mo lang na yung tubig dyan o yung aqua plant lang nandyan. So ayan, pinaparami ko rin, pinapalabong ko yung aqua plant dyan. Yan, guppy grass, tapos I'm not sure kung may kabomba dyan. Yan, parang kabomba yata yan, yung medyo manipis yung mga ano ng kanyang dahon. Yan, yung medyo kalat-kalat yung mga tsaka malalapad yung dahon, yun yata yung guppy grass. So ayan, and dito meron ako dito mga fry na kung hindi ko sure kung makikita nyo yan mga kapets. Fry na mga danyos yan. Mga green danyos yan yung longfin. Iniwalay ko na dyan. Marami yan mga kapets. Actually, try natin makita. So, nandyan sila. Okay. Ang hirap lang i-focus kasi sobrang liliit nila mga kapets. Kaya kung mapapansin nyo may mga gumagalaw dyan. Yan. Hirap kuhanan, ang hirap i-focus mga kapets. Pasensya na. So, tsaka na natin nanin yan.
ang main goal natin is malinis yung ating aquarium. Ayan yung mga breeding tank natin. Ito danyos din ang nakalagay dyan. Baka bukas ko na malinis to. Unahin ko muna tong sa community breeding tank ng aking mga balon molly. So, yun nga, punta tayo dito mga kapets. Nandito yung mga natanggal ko ng mga guppy grass, yung mga aqua plants. And ito yung gagamitin ko, malinis na scrub to. Ayan. May sponge, tsaka may scrub dito sa sa likod. Ito yung ginagamit kong panglinis ng aking tank. So, ayan, ganyan lang. Yung build up ng algae, kung nakikita nyo dito sa labas, sobrang kapal mga kapets. Ayan. So, tatanggalin natin yan, unti-unti. So, ayan mga kapets. Nalinis ko na yung aking tank. Ayan. So, nabanlawan ko na yan. Yung makikita nyo, malinaw na yung glass. Ayan, clear na siya. Ayan, pati yung loob. Ayan, clear na yung glass natin. So, nalinis ko na rin yung ating sponge filter. So, ito yung sponge filter natin. Kung mapapansin nyo mga kapets, baka magtaka kayo, sinabi ko, nalinis ko na siya. Pero kung tingnan nyo naman, parang may konting mga dumi-dumi pa rin. So, yan. So, yung iba dyan, hindi ko talaga tinanggal o brinash ng sobra. Kasi, alam niyo mga kapets, ang tubig natin sa aquarium, kailangan ng mga beneficial bacteria yan. So, yung mga good bacteria na kailangan sa tubig, nandyan yan. So, may mga naipon dyan, kaya hindi ko talaga masyadong nilinis. Pero piniga ko yan, clear na yung lumalabas na tubig. Yun nga lang, hindi ko brinash ng sobra para hindi mawala yung mga beneficial bacteria na kailangan ng ating tank, lalo't nagpalit tayo ng tubig. So, magpapalit kasi ako dito ng nasa 60% yung inalis ko na tubig. Ito, ibabalik ko pa rin to yan. Yan yung tubig na pinanggalingan nila. Yan yung dating tubig nila yan. So, ito, ilulublob na natin yan mga kapets. So, kailangan nila yan. Tandaan nyo yan mga kapets, lalo sa mga newbie. Ito, base lang naman sa experience ko, no? Kasi maganda ang kondisyon ng tubig kapag may mga beneficial bacteria na nabubuhay. So, kailangan kasi yan ng ating mga isda tsaka nung tubig. Mahalaga yan sa pag-kondisyon ng tubig mga kapets. So, yan. And ayusin ko na mga kapets. Babalikan ko kayo maya-maya. And ayan mga kapets, ito yung aking mga stock water. Ayan. Stock water ko yan, nakaprepare na talaga yan, nakakondisyon ko na yan. So meron ako ditong dalawang tab ng stock water na ilalagay ko niyan doon. Gagamitin ko para sa pag water change sa aking community breeding tank ng aking mga balon mollies. Yan, mahalaga rin na nag-stock water tayo mga kapets para mas safe yung pag-transfer natin ng tubig, yung pag-change natin, hindi mabigla at hindi magkaroon ng mga harmful na chemicals na hindi naman kailangan talaga ng mga isda. So, delikado yun. So, mapanganib yun sa mga isda, lalo yung chlorine. No, yung chlorine kasi, ang gamit niyan is linisin yung tubig. So, ang purpose niyang chlorine is i-cleanse, linisin, alisin yung mga bacteria sa tubig at kung ano-ano pa. So, yun nga, as I mentioned earlier kanina, di ba? Nasabi ko nga yung mga good bacteria, yung mga beneficial bacteria. Ngayon, kung yung tubig nyo ay may chlorine, mamamatay lahat ng bacteria na yun. So, magiging useless yung paglagay natin at pagpapanatili sa mga beneficial bacteria na kailangan ng ating aquarium. At bukod doon, delikado rin yan sa mga isda talaga. So, ayan mga kapets. Ilagay na natin, tara. Yan mga kapets, ito na yung ating mga balon mollies. At ililipat na natin sila, dadalhin na natin sila dito sa ating breeding tank. So yan yung breeding tank nila. Nalinis ko na yan, nalagyan ko na ng bagong tubig at stock water yan mga kapets para safe. And nilagyan ko rin ng konting rock salt para makondisyon pa yung tubig. And dito na sila. Kung mapapansin nyo, may mga konting dumi pa dyan sa tubig nila. So hindi ko na masyadong inalis yan. Kailangan rin kasi nila yan. Hindi naman totally dumi yan, yung mga poop nila hindi. Mga algae yan mula sa gilid kanina nung nag-scrub ako. Yan. So safe yan sa kanila. Ilalagay pa rin natin kasi nandyan yung mga beneficial bacteria na kailangan nila. Pati itong clay pot na to, yung pinagtataniman itong aqua plant ko. Mapapansin nyo yan, healthy yung mga algae.
Yan. May hair moss na nga rin yata. At pati yung aquaplant natin, ayan siya. Buhay na buhay. At may mga bagong suhi na siya. Ayan. So lalabong na ulit siya. Tinabas ko kasi yan mga kapets. Nag-replant ako sa ibang tank. And ngayon, nagkakaroon na naman ng bagong suhi. Yan, mga bagong baby na plants yan. Kakapal yan. Sobrang kapal yan dati. Kung napanood nyo yung aking mga videos doon. At yung mga reels dito. Tsaka yung mga shorts ko pala. Dito sa ating channel. Makikita nyo kung gaano kakapal dati yan. Napakaganda niyan. So ibabalik natin sa dati. At ito na, ilipat na nga natin mga kapets. Dahan-dahan. And ayan na yung ating sponge filter. So pagaganahin na natin yan. Sasaksak ko na. Ayan. So nagki-create na ng bubbles mga ka-pets. And mag-uumpisa na siyang mag-suction ng mga dumi niyan. So hihigupin na niya yung mga dumi at mag-i-emit na siya ng oxygen through these bubbles. Yan, yung mga bubbles na. So ayun nga mga ka-pets. And bago pala natin tapusin tong video na to mga ka-pets, maraming salamat kung umabot ka dito sa part ng video na to. And ito, ipapakita ko sa inyo yung mga na-produce nila. Itong mga breeder natin na balloon mollies. So ayan, ipapakita ko sa inyo yung mga baby. Ayan, marami tayong baby, yung mga fry ng balloon mollies. Ito sila. Ayan mga kapets. Binilang ko yan mga kapets. Assorted na yan. May ano dyan, may 24K, may cheetah, may lyre tail na black balloon molly. Ayan. Sobrang dami. Ayan. Nasa 40 pieces siya, nasa 40 pieces may higit yan yung mga fry na yan ng kapets. Yan, sobrang dami mga fry mga kapets na. Yeah, so may bagong generation na naman ng ating mga balloon mollies. So yun, medyo nag-glitch na yung ating video. Mukhang pa full na naman yung aking storage. Pasensya na mga kapets. So tatapusin na itong video na ito mga kapets. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Fish.